rescue. Sige Nice. po. To start with, gusto ko lang po sanang magtanong sa ilan po sa mga naka-online ngayon. Pipili na lang po ako dito sa nakikita ko po. Simpleng tanong lang naman po ito to start with. Unahin po siguro natin, may nakita ako dito, taga La Union, si Brad William. Isa po si Brad William. Then, next po siguro ay... wala na ibang naka-focus ng cam. Si Brad Vincent, taga Bicol. Aday lang naman to po ito. At saka po siguro si... Ano ito mga taga Cavite? Teka. Sis Juvie. Yan po. Ang tanong ko po dun sa tatlo kanina na kausap natin ay ito po. Bakit po kayo sumali sa NAR? Sige, unahin po natin yung taga Ilocos. Saan pa ba? Ilocos ba? Ay, La Union pala. Sorry, Brad William, kayo po. Bakit po kayo sumali sa NAR? Hello po, naririnig po. Opo. Sumali po ako sa NAR dahil kailangan ko pa pong ma-enhance po yung kakayahan ko sa patungkol sa pag-rescue. Okay po. Next po natin si Brad Vincent. Brad Vincent. Bakit po kayo sumali sa NAR? Sumali po ako sa NAR dahil gusto ko pong mapalawag po yung kaalaman ko tungkol po sa pagre-rescue tsaka po para din po maging bahagi po sa gawain. Yun. And number 3, si Sis Juvie po. Hello po. Dinig po. Opo. Magandang gabi po. Sumali po ako sa NAR. Nung una po kasi meron po akong sa medical. So nakita ko po na possible magagamit ko po doon. Then nung lumaon po nakita ko na papalawak yung gawain. Papalawak ng papalawak. As well as po yung naging sako po ng NAR. So yun po yung parang naging ko po. Reasons kung bakit po ako sumali sa NAR. Oh, yan. Salamat po sa Diyos. Last na po. Last na tanong ko naman po dun sa tatlo ay ito. Gaano po kahalaga sa inyo yung pagiging miyembro ninyo ng NAR? Unahin po ulit natin si Brad William. Para sa akin po, mahalaga po yung pagiging miyembro ko ng NAR dahil nga po, para sa akin kasi mas malaki po yung maaabot po kapag naging miyembro ka po ng Sige po. Si Brad Vincent po, gaano po kahalaga sa inyo na miyembro kayo ng NAR, bahagi kayo ng News and Rescue? Na, syempre, si Kuya din po ang nangunguna dito. Sige po. Opo. Naging mahalaga po yung pagiging miyembro ko po sa NAR dahil bukod po sa nagiging bahagi po ng gawain ay nagiging kasangkapan rin po tayo upang magdugtong po ng buhay ng nangangailangang yung yung mga na-rescue po natin. Ganun po. Saka po mahalaga rin po ito dahil ito po'y makakatulong po ito sa pagpapalawak ng ating kaalaman sa pagre-rescue po. Yun po. Salamat po sa Diyos, Brad Vincent. Sis Juvie, kayo po, gaano kahalaga po sa inyo na miyembro kayo ng News and Rescue? Sa akin po, gaano kahalaga? Gaano? Susukat po, gaano po? Mahalaga, sobrang mahalaga. Kasi po, narinig ko kay Kuya na
yung sinasabi niyo po kasi is sa isang pamilya, at least dapat merong isang marunong ng basic first aid. So nakita ko po doon yung kahalagahan ng nung naging bahagi na po ako na nung naging miyembro na ako ng CAR, nakita ko doon na sobrang mahalaga po pala kasi at least sa isang pamilya, sabi ni Kuya, dapat at least may marunong. Tapos, yun nga po nung lumaon, nakita ko malawak na yung NAR kasi hindi lang more on responde, katulad po niya, sa awat tulong po, naging bahagi po kami sa pamahayag, nagbabalita, tuwing may responde, gumagawa ng script and all. So yun po, gaano, hindi ko po siya masukat eh. Grace. Okay, salamat po sa Diyos. Meron pa po ba dyan sa mga kasama natin na nandyan ngayon? Baka meron pong gustong magsalita, gusto pong ma-share kung gaano po kahalaga sa inyo. Alam ko mahalaga po sa ating lahat, lalo na sa mga nandito. Kasi hindi biro na linggo, makikisa kayo dito. Siyempre may mga ginagawa tayo linggo. Minsan family time, minsan day off natin. Pero lahat po tayo nakita natin nandito. Nag-effort tayo yung 137 participants. Nag-effort po na makinig ngayon. Bakit? Kasi alam ko pong pinapahalagahan po ninyo yung pagiging miyembro ninyo ng NAR. Meron po bang gusto pang mag-share dyan na gusto niya i-share sa mga kasama ngayon kung gaano niya pinapahalagahan yung pagiging miyembro niya ng NAR. Sige po, mag-on na lang po kayo ng inyong mic. Hello po. Opo, sige po, La Union. Brad Joben. Ano po? Napakahalaga po kasi po handa po tayo palagi sa mga sakuna na hindi natin inaasahan. Tapos po, hindi po tayo yung magiging pasyente. Siyempre, rescuer po tayo. Kaya mas malawak po yung kaalaman natin compare po sa mga wala pa pong kaalaman. At the same time, dahil po unang-una, may kaalaman tayo sa rescue, matutulungan po natin o masasabihan din natin yung sangbayan po natin. Ganon din po yung mga kakilala po natin, may tuturo po natin sa kanila yung mga basic na gagawin sa mga panahon po ng sakuna. Yun po. Yun, tama din po yun. Hindi lang sa atin, sa pamilya natin at sa mga kasama po natin. Sige po, meron pong nag-open ng mic sa Bohol, si Brad, Charlie po, Brad or ay, hindi pala. Nagkamali lang ata. Opo, Cavite, Spelly, Olan. Sige po. Ay, magandang gabi po. Wala lang pong camera ginagamit ni anak. Unang-una po, napakahalaga kasi ng NAR, unang-una, dahil sa kaalaman. Siyempre po, kaalaman para paano ba yung tamang pamamaraan na makapagsalba ng buhay. Paano tayo makakatulong, hindi lang sa pamilya, sa ibang tao, at higit sa lahat, sa kapatiran. Yun po yung para sa akin ay dahilan na rin, kaya po na sumali po ako dito sa NAR. Na rin po. Salamat. Salamat po sa Diyos, Sis Feli. Okay, meron pa po ba? Bilang po ka ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Sige po. Salamat po sa Diyos mga kapatid sa pag-share ninyo kung gaano kahalaga sa inyo. Yun nga po, sabi ko kanina, the fact lang na nandito tayo ngayon nagsama-sama sa meeting na to, alam ko po mahalaga po sa inyo. Meron lang po kung gusto share sa inyo, ilang mga sayings na nanggaling din po kay Kuya. Isa rin po sa mga tinitignan din po namin ng mga kasama kung paano din po namin pinahahalagahan yung tungkulin na meron po kami ngayon. Kasi maganda alam po natin before tayo pumunta dun sa mismong interview natin, ano po ba yung mga meron tayo ngayon? Bakit tayo nasa NAR? Bakit kami nasa production? Bakit sila nasa news? Bakit sila nasa ganito? Ang tawag po dyan lagi ni Kuya lagi, kaloob. Diba? Yan po yung, kumbaga, yan po yung kaloob ng Diyos sa atin. Ito po yung ilan sa mga laging binabanggit ni Kuya. Bakit po tayo may kaloob? Diba po, naalala po natin. Binibigyan po tayo ng Diyos ng kaloob dahil nakita po niya sa puso natin
nandito. Nakita po kasi ng Diyos sa puso natin na gusto nating gumawa. Gusto nating tumulong at nakita niya ng Diyos na kaya nating gawin yon. Alam niyo, lagi pong sinasabi ni Kuya, minsan nagtatanong ka, ba't ba ako nandito? Ba't ako nilagay dito? Hindi ko kaya. Pero kayo hindi niyo po nakikita, hindi natin nakikita, o ang nakikita lang natin, hindi natin kaya. Pero nakikita ng Diyos na kaya natin. Kaya binigyan po tayo ng kaloob. Ang kaloob po sa atin, pagiging miyembro natin ng NAR. Diba? Next. Kaya po, ang laging sinasabi po ni Kuya, sana pahalagahan po natin yung kaloob na binigay sa atin ng Diyos. Gano'n man po yan kalaki, gano'n man po yan kaliit. Kasi, hindi po lahat nabibigyan yan. Binibigyan lang po ng Diyos yan, yung nakikita niyang gusto at kaya. Yan. Kasi, sabi rin po ni Kuya, pag hindi po natin pinakalagahan yung kaloob na binigay sa atin, baka isang araw pagising natin, wala na yun sa atin. Wala na yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So, parang sinasabi niya, sige, gagawin kitang NAR. Kasi alam ko, kahit hindi ka naman marunong basta-basta masyado sa rescue, alam ko gusto mo makatulong sa kapatid. Sana po ganun yung maging maging objective natin, inspiration natin sa bawat paggawa natin bilang NAR. Hindi lang po tayo napasok dyan bilang NAR kasi ginusto natin, kasi inutusan tayo, kasi napili tayo, kasi gano'n. May dahilan po kung bakit tayo naging miyembro ng News and Rescue. Kasi yan po yung kaloob na binigay sa atin. Kaya sana, mapagtapatan po natin yun. Yun po mga kapatid, then balik po tayo sa ating topic ngayong gabi. Meaningful interview. Paano ba tayo magkakaroon ng meaningful interview? Lahat po tayo gumagawa nito, di po ba? Kayo po ay from time to time may nakakaharap po kayong mga tao. Diba? Na lagi na kailangan natin to sa trabaho natin, sa ginagawa natin. Kasi hindi lang naman po tayo nagre-rescue. Afterwards, kailangan natin mag-interview. Di po ba? Ano po ba yung sukatan ng magandang interview? Sa tingin po ninyo. Sige po, bibilisan ko na po. Una po, para masabi natin na maganda yung interview natin, ito po ay kapupulutan ng aral at meaningful. Meaning, kapag napanood to ng isang tao, may maiiwan sa kanya. Hindi lang nag-interview tayo, hindi kagaya ng mga nag-interview ng artista, pinag-away. Ang naiwan sa kanila, yung away ng dalawang artist. Hindi po. Dito po, may aral na maiiwan. Tandaan natin, pag gumawa tayo ng interview, ang dapat na isa sa isip po natin, may matututunan yung tao dun sa ginawa mong interview. Yun po. Pangalawa po, dapat truthful po yun o makatotohanan. Hindi po dapat gawa-gawa lang natin yung sabihin mo nga to, sabihin mo na lang, tinulungan kita, pero hindi naman pala. Hindi po siya truthful. Kasi nungalingan na po yun. So, kailangan ng interview po natin ay makatotohanan. Ano po? Next po natin, at syempre, may pag-ibig. Hindi ko na po masyadong i-elaborate yung may pag-ibig. Alam ko, naiintindihan nyo naman po yun, mga kapatid. Kung paano natin gagawin. Kasi lahat ng mga bagay po pag ginawa natin sa pag-ibig, hindi pwedeng mali yun. Tama po yun. At yun din po yung magiging guide natin para magkaroon tayo ng magandang interview. Alin po? Yung pag-ibig. Paano po ba magkakaroon? Di ba kanina sinasabi natin, ano yung pamantay ng magandang interview? Ito, paano naman tayo magkakaroon ng mukha? Yung gagawin nating interview o storya o lalim. Ano ba yung nagbibigay ng ganda ng mukha dun sa storya na gagawin natin? Ito po yung case study. So, alam ko naman po, basically, alam niyo na po yung case study. Ang case study po ay isang partikular na kwento dun sa storya na binubuo natin. Halimbawa, ang binubuo po ninyong storya ay tungkol sa isang mahirap na nabigyan ng tulong. So, para mapakita
natin yung buhay ng mga gaya nila. Kailangan natin ng case study. Ang gusto kong ipakita ng storya ay yung kwento ng mga basurero eh. Bawa, ganon. So, paano mo ba ikukwento ngayon yung kwento ng mga basurero? Kailangan mo ngayon ng case study. Humanap ka ng isang basurero. Di po ba? Kaya para makwento mo yung buhay nila. Yun po ang tinatawag nating case study. Kailangan ko gumawa ng kwento patungkol sa mga driver ng jeep. So, paano mo makikita yung storya na yon? Hanap ka ng driver ng jeep. Gusto kong gumawa ng storya tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasi ang taas ng bigas, ang taas ng gasolina, ang taas ng tubig, kuryente. So, paano mo mapapakita yung impact ng taas ng mga presyo na yon? Sa case study. Kukuha ka ngayon ng isang mamamayan na apektado ng pagtaas ng presyo ng bilihin, ng gasolina. With that case study, magkakaroon na po ng mukha yung storya. Kaya importante po ang case study. Ito po yung lagi nating ini-interview, mga recipient, diba? Ang tawag natin recipient. Pero, pagdating po dito sa, kumbaga, journalism, ang tawag po natin dyan ay case study. Yung mismong kwento, sa kanya iikot yung kwento. Case study. Okay po? Sige po. Tuloy po tayo mga kapatid. Ano po ba yung objective natin? Kayo po mga kapatid, sige po, tatanungin ko lang po kayo, mabilis lang po. Alam niyo po ba yung objective natin? Bakit tayo nandito sa News and Rescue? Ano po ba yung tinuturo sa atin ni Kuya Daniel? Sa lahat ng mga ginagawa natin sa UNTV, sa NAR, sa WISH, bakit po kailangan may ganito? Dapat kasi alam po natin eh. Alam natin kung bakit ba may NAR? Bakit ba may News and Rescue pa? Pwede naman tayo tumawag na lang sa Red Cross. Diba? Ano po sa tingin nyo yung objective natin? Laging sinasabi ni Kuya sa mga pagkakatipo natin. Bakit natin kailangan makihalubilo sa tao? Bakit natin kailangan tumulong sa tao? Hindi po to escape pa. Sige po, baka may gusto pong mag-share sa inyo, mga kapatid. To God be all the glory. Yun, tama po yun. Sige po, brother. Yung nagtagas ng kamay kanina. Para po makaakay. Yun, pwede para makaakay. Tama po yun. Sige po. Miss Marilyn. Sige po, go ahead, Sis Marilyn. Sis Brad Jobel. Sige po. Ano po sis, para po... Sige po, Brad Jobel, kayo po muna. Ano po sis, unang-una, para maging extension po tayo ng local government rescue team po. Opo, At the same time po, yung adikain po natin na makagawa ng mabuti sa lahat po. Yun po. tama po yun. Extension tayo, makagawa ng mabuti sa lahat. Tama po yun. Meron pa po ba? Para po may talaga na po yung salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oo. Para may ipaliganap ang salita ng Diyos. Tama din po yun. Sige po, Brad Resty. Cosmo. Bahagi po na maipapakita po yung ilaw na dala-dala po ng MCGI. Yun. Fresh na paksa si Brad Resty. Pwede isali sa ESCAP. Yun. Tama po yun, mga kapatid. Ay, Brad Sani, sige po. Para purihin sila ang Diyos pag nakita nila na ang ating mga ginagawa. Tama din po yun. Yung ginagawa natin, makita nila yung ilaw. Sige po. Ayan, okay na. Nakasagot na po lahat. Yung mga sagot nyo, tama po yun. Ang
tanong ko lang po, every time po ba na ginagawa natin yung duty natin, kung pang umaga man tayo, pang gabi man tayo, yun po ba yung nasa isip natin? Yun po ba yung nagpupudyok sa atin para kahit 3 oras lang tulog ko, babangon ako? Diba? Tama po yun. Lahat ng mga sinabi natin. Yan. Maipakilala po ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng mga tao. Tama po yung lahat ng mga sinabi nyo. Kaya sana, gusto ko pong hikayatin kayo lahat. Na every time na nagagawa po tayo ng duty natin, yun po yung nasa isip natin. Kasi, di ba may mga kanya-kanya po tayong kaloob, yun po ba? Hindi po sa lahat ibinibigay yung kaloob na para magturo, magteksto, hindi po eh. Pero ang kaloob na binigay sa atin para makahikaya tayo ng tao, ito, yung pagiging nar natin. Kaya dito po tayo gagawa. Kaya sana po every time nagigising tayo sa umaga, duty ako sa NAR. Kahit 2 oras lang yung tulog, yun po lagi yung yun po lagi sana yung dala-dala natin. Pag-duty, pag-interview, pagpunta sa lugar, kung driver ka, drive ka kasama yung mga kasama, yun po yung layunin natin. Ito po yung objective natin. Lagi pong sinasabi ni Kuya sa mga kapatid, sa amin, tuwing gagawa ka, pag pagod ka na, isipin mo agad yung objective mo. Bakit po ba ito ginagawa? Diba? Yun lang po mga kapatid. So, balik tayo sa paggawa ng interview natin. Paano ba tayo maghahanda? Paano tayo maghahanda sa paggawa ng isang meaningful, makatotohanan, at may aral na balita? Na balita, na interview. Yan. Una po, mananalangin muna tayo. Kayo naisip niyo ba yun? Una po, syempre, mananalangin tayo. Bago natin hawakan yung mikropono natin papunta sa interview, umusal po tayong panalangin sa Diyos para samahan niya po tayo. Kung tayo po ay driver, bago po natin hawakan yung mga manibela natin, samahan tayo, ligtas tayo, team natin. Kung tayo man po ay cameraman, bago niyo po hawakan yung camera ninyo, umusal po tayo ng panalangin lagi sa Diyos. Napaka-effective po niyan mga kapatid. Huwag na huwag po natin yan kakalimutan. Kasi subok na po yan. Maraming panahon na pupunta ako sa isang coverage, hindi ko alam, wala akong kaalam-alam sa coverage na yun. First time ko pupunta. Pero mananalangin lang ako sa Diyos. Pagdating doon, hindi ko alam kung ano nangyari, pero awa ng Diyos nakaraos naman ako. Alam ko hindi ko yun ginawa dahil sa akin lang. Tinulungan, alam kong paggabay po ng Diyos. Kaya, unang-unang paghahanda sa ngayong araw, pupunta tayo sa interview. Manalangin po muna tayo. Ano po? Pangalawa, gumawa po tayo ng background research sa ating subject. Halimbawa, ngayong araw na to, gagawa tayo ng isang interview sa ano po ba yung kadalasang ng interview ninyo? Ano po yung kadalasang scope? Ganun pa rin po ba sa mga binibigyan sa serbisyong bayanihan? Tama po ba? Ganun pa rin kadalasan? Ano po, babalikan, halimbawa, isang bata yung narespondihan ngayon, kasi lang po yun hindi po lahat is makukuha yung information. Ang ginagawa po, after 1 week, kakamustahin, and then, for featured story, and then yun naman po yung update na, buti na lang, natulungan niyo po ako, ganito, ganyan, kasi hindi ko po alam yung gagawin. Ito, awa po ng Diyos, okay na po yung anak ko. Tapos, binigyan niyo pa po ako ng ayuda, salamat po sa Diyos. Mga ganun din po, Sige. Ganun na lang gawin nating example. Halimbawa ngayon, may babalikan kayong isang pasyente na natulungan ng UNTV a week ago. Kukubustahin natin sila. Kapag binigay sa'yo yung assignment na yon, maggawa ka ng background research. Huwag po kayong pupunta sa, puntahan mo to, si Juan de la Cruz, kasi last week, natin yan, natulungan.
Okay po. Tapos, pupunta ka na lang doon. Wala kang background, di mo alam kung paano. Malilihis po tayo. Hindi natin magagawa ng tama. Kapag binigay sa iyo yung assignment, alamin mo yung background niya. Sino ba siya? Kailan ba siya na-aksidente? Anong klaseng aksidente bang nangyari sa kanya? Ano na bang mga tulong ang naibigay natin sa kanila? Ano bang background ng pamilya niya? Baka yun pala ang na-aksidente. Kaya na-aksidente ay pagod na pala sa kakatrabaho. Kaya hindi niya napansin nung tumatawid siya, may sasakyan. So, background. Mag-research tayo tungkol dun sa pupuntahan natin. Sigurado naman po na may mga detalye yon. Kasi galing na po sa atin yun, natulungan na natin siya. Kung hindi mo alam, magtanong ka. Bro Joshua, ito pong pupuntahan ko, pwede po ba kaming makahingi ng konting background? Ano po ba siya? Ilang taon na? Ano kaya yung ano niya? Yun, ganon. Ngayon, pag nakuha mo na yung ilang impormasyon patungkol dun sa i-interviewin mo, so may detalye ka na, alam mo na, anong gagawin mo ngayon? Mag-draft ka ng storya, kahit isulat mo lang. Okay, ito pala ay nagbabike. Tapos, nasagasaan siya, tapos nirespondihan ng NAR. Ano pala to? Security, nagtitinda pala siya, vendor, tatay. Kaya pala siya nasagasaan dahil halos isang buong araw na pala siyang nagtitinda. So, puyat siya. Yan. So, ganun na, di ba? From there, sa mga nalaman mo, makakagawa ka na ng storya in mind gusto kong ipakita dito na yung case study ko, ganito yung buhay niya, ganito yung ganyan niya, ganito na mahirap siya, pero inaalagaan niya yung pamilya niya, yung ganyan. Kaya siya na-aksidente. Pero na-aksidente naman siya dahil mabuting tao siya, awa ng Diyos, yung NAR pa ang nakakita sa kanya. Nung araw na na-aksidente siya, natulungan siya. So parang, yung mga miyembro ng NAR, dinala din tayo ng Diyos dun sa mabuting tao na tutulungan natin. Diba? Nakikita niyo po yung ganong story. Pwede na po kayo mag-draft nung in mind ng story na gagawin niyo. Out dun sa research niyo. Wag lang po kayo kumuha lang ng research, tas okay, alam ko na. Tas wala kang in mind na gusto mong mangyari. Dapat meron. Bago ka pumunta dun sa, sa interview mo, meron kang naiisip na gusto mong gawin. Ganito gusto kong gawin. Gusto kong mapakita yung kabutihan niya bilang tatay na hindi, kumbaga, worth it yung pagtulong ng mga kasamang NAR dun sa tao na yon. Kasi mabuting tao. Yun. Ganun na nasa isip niyo po, no? Dapat laging may ganun. Lagi tayo may story. Ngayon, kapag ka naisip mo na gusto ko ganito, mag-coordinate ka sa team mo, sa cameraman mo, sa driver mo, sa desk officer mo, coordinate ka. Yung pupuntahan para natin ganito. Pag-usapan ninyo. O ikaw, cameraman, ganito gagawin mo para pagdating doon, makita natin, ganito, ganyan. At least, magkakaroon sila ng idea kung anong bibubuuhin nyo. Hindi pwedeng ikaw lang isa, porque ikaw reporter, ikaw lang mag-isa nakakaalam. Sila walang ambag sa lipunan. Hindi po. Team kayo Di ba sabi nga po ni Kuya, hindi pwedeng mag-isa ka lang. Po. Dapat team kayo. Mas masarap gumawa ng magkakasama, ng marami nag-iisip. Di mo alam, baka mamaya may shot pala na naisip yung cameraman mo, ganito gawin natin, kasi ganyan. Makakadagdag. So, coordinate kayo sa team ninyo. Ganito yung plano, ganito yung gagawin natin. Para mas maging maayos yung bubuuhin ninyong storya. Po. Next, be punctual. Bakit importante? Ano ba yung punctual? Hindi late, okay? Iwasan po natin. Sige, baka yung nag-drive, nalulog. Gulat ako, sinabi ko lang yung pagiging late, may ingay. Ayun. Una, wait lang. Ayan, be punctual.
kailangan, maaga po tayo. Huwag po tayong late. Lalo na first time mo mamimit yung tao. Sige po, kita po tayo, punta po kami dyan. O, sabi mo na, punta po kami dyan, alas 8 po ng umaga. Naku, dahil mag-alas 10 na wala ka pa. Diba? Hindi magandang, hindi magiging maganda yung matatandaan ka niya sa pagiging late. Mas maganda, syempre, represent natin ang MCGI, ang UNTV, maaga tayo. Pag sinabing, di ba, ang maging oo, ang oo ay oo. So, pag pinag-usapan natin na alas 8, mas maganda bago mag alas 8, nandun ka na. Wala ka pang sinasabi doon sa kausap mo na hindi kapatid, dumating ka lang dun sa oras, ano yung masasabi niya sa'yo? Ay, okay pala kausap tong mga taga-MCGI, maaga. Diba? Ay, okay pala tong mga sumusunod talaga sa pinag-usapan. Hindi yung, ano ba, alas 10 yung, alas 8 yung usapan namin, bakit wala pa? Pasensya na po kayo, na-traffic ako hindi na dapat gano'n. Hindi dapat, i-anticipate na natin yung traffic. Alam niyo po mga kapatid, ma-share ko lang sa inyo. Ako, ito din naman kami na hindi nawawala sa buhay natin yung late lagi. Filipino time yan. Tawag nila, Filipino time. Pero simula po nung ako sa UNTV, nakita namin kay Kuya. Si Kuya ang isa sa pinaka-example niya. Kapag binigyan siya ng call time na 6 a.m., alas 5 pa lang nandyan na Kuya. Never po siyang na-late. Maliban na kung talagang may kapatid siyang kailangang kausapin, malilate siya. 5 minutes, 10 minutes, pero make sure tatawag siya. Ganun po siya ka-professional. At hindi lang po dahil sa professional, ganun po siya magturo sa ating mga kakapatid. Kaya alam nyo, mali sabihin natin, yan, puti ba naman yung pagiging turo pa ni Sis Grace, interview lang naman ang gusto ko matutunan. Part po kasi yan, mga kapatid. Diba, sabi nga, bakit tayo nagnanar? Para mapakilala yung aral ng Diyos. Hindi ba yung pagiging punctual, hindi ba aral po ng Diyos yun? Hindi mo kailangan magsalita, magturo sa kanila ng paksa, hindi mo kailangan turo sa kanilang doktrina, pero may maituturo ka sa kanila sa pagiging on time mo. Diba po? Yan. Kaya make sure po ganun. Hindi naman po yung nagagawa sa isang iglap lang. Pero mas maganda, practicein po natin. Kasi, isa po sa ugali ng Kristiyano, dapat yan po yung masunod natin. Hindi lang po sa interview. Kahit sa anumang bagay, may usapan kayo, aalis kayo ng gantong oras. Sumunod ka po sa pinag-usapan. Kasi may ang pangit naman nung magmamadali ka. Bilis na yung aksidente ka pa o ano pa, di ba? Yun po. Sana po isa sa i-take note din natin. Sumunod po tayo sa oras na napag-usapan. Iwasan na po natin yung pagiging late dahil hindi po maganda yan. Pag lagi ka ng late, sunod yan, absent ka na, sunod, hindi maganda. Diba? At syempre, last po ay lagi natin tatandaan ano ba yung objective natin. So, yan yung mga paghahanda na dapat natin gawin. So, okay ka na. Kausap mo na yung team mo. May oras ka na. Ayan, alarm na ako. 4 a.m. Diba? Tapos, kung nakaready mo na lahat, syempre, balikan mo lagi yung objective. Bakit ko ba ito ginagawa? Ito lang kasi yung paraan na pwede akong makahikayat. Hindi kasi ako magaling mag-text, hindi naman po ako magaling mag-ganyan. Pero siguro sa paraan to na binigay sa akin duty kahit paano, mapakita ko dun sa kapwa ko, eto ganito yung UNTV, ganito yung MCGI. Para pag lagi mo kasi binabalikan yun every time na may ginagawa ka, nagkakaroon ka po ng clear path kung saan ka papunta dun sa gagawin nung araw na yun. Okay po? Next. So ano ba talaga ang 3 rules para makakuha ka ng magandang interview? Malapit na tayo matapos. Konti na lang yan. Una, ito po alam ko yung mga kasama na dati po namin nakakasama nung lockdown. Ito po,
medyo refresher po sa atin ito. Una, para makakuha ka ng magandang interview, kailangan nyo po mag-establish ng rapport o trust. Tiwala. Explain ko po sa inyo mamaya kung paano yan isa-isa. Pangalawa, kailangan marunong kang makinig. Ano po? Hindi yung tanong lang. Question number 1. Ano pong pangalan nyo? Okay, question number 2. Ba't ba kayo na-aksidente? Question number 3. Bakit kasi kayo doon nag-bike? Madilim. Diba? Dapat marunong tayong makinig. And then, kailangan mag-respond tayo with empathy. Ano po ba yung empathy? Empathy, yung parang inilalagay mo yung sarili mo doon sa tao. Yan. Pag-aaralan po natin yan, paano ba ginagawa yung tatlo na yan? Una po, kailangan makapag-establish tayo ng trust. Kailangan magkaroon ng trust sa'yo yung ini-interview mo. Pangalawa, dapat marunong kang makinig. Pangatlo, dapat may empathy. Yung pag-respond mo sa kanya, pagsagot mo sa kanya, pagtatanong mo sa kanya, dapat may empathy. Sige, pag-aralan po natin yan mga kapatid. Paano po ba mag-establish ng trust sa ini-interview? Ito po kadalasan yung challenge sa mga nag-i-interview. Ano ba yung trust? Bakit? Ano ba yun? Establish trust. Ano ba yun? Paano nyo pagtitiwalaan yung first time kami nagkita? Diba? Ganun yung mga tanong. Pero pwede po ba yun? Pwede po yun mga kapatid. Paano? Kadalasan kasi pag una mong nakita yung tao, kahit kayo, ilagay nyo po sa sarili ninyo. Katulad ngayon, diba? Yung mga first time po natin nakausap. Ito bang si Brother Bawat? Ito kayang si Brad Gracia. Yan. Bawa, first time kami nagkaharap ni Brad. Ngayong first time, sa tingin niyo po ba makakapagkwento na yan agad sa akin si Brad ng pinakamatinding kalungkutang nangyari sa buhay niya? Di ba hindi ba? Kakabukita lang namin di ba? Kaya, pero pwede. Pwede nating magawa yon, di ba? Una, approach niyo yung subject niyo. Magandang umaga po. Ano bang pangalan nitong na-aksidente sa bike natin? Mang Juan na lang. Magandang umaga po, Mang Juan. Ako, sorry po, medyo napaaga po ata kami dun sa ano nyo. Kumusta po kayo? Yun, ganun mag-approach mo siya ng may ngiti. Yan. Hindi yung, ay, Mang Juan, kumusta ka? Sige po, interview na tayo. Wala ka man lang ngiti sa. Diba, tignan nyo, pag pupunta kayo sa bangko na masusungit yung mga teller, diba, parang ayaw yung kausap. Pero pagka pupunta ka dun sa HOC, ay kapatid, ano pong kakain mo? Sige po, tara po. Diba, parang ang sarap kausap kahit mahiyain kang tao. Parang gusto ko siyang kausap. Kasi, sa way po ng pag-approach. Kaya ganun po mga kapatid, pag in-approach nyo, i-interview nyo, pag nakita nyo si Mang Juan na naksidente sa bahay, pag in-approach nyo siya, Mang Juan, kumusta po kayo? Dapat yung approach na parang matagal na kayong magkakilala. Uy, Mang Juan, kumusta po kayo? Ako nga po pala si Gitex. Ako, salamat po sa Diyos, nagkita po tayo. Kumusta po kayo? Dito po pala kayo nakatira. Okay po. Pasensya na po, medyo napaaga po kami. Mahirap po kasi traffic So, ganun mo siya yung approach. Diba? Pagka ganun ang approach sa'yo ng tao, unti-unti unang bati pa lang, mapapalagay yung loob mo. Mabait ito. Nasa oras na mukhang mabait itong tao. So, sa approach pa lang, makukuha mo na yung loob niya. Loob pa lang, wala pa yung trust. Number 1 pa lang Next. Kailangan, yung pangalan niya, maalala nyo. Ay, magandang umaga po, Mang Juan. Po pala. Dito po ba kayo nakatira, Mang Jose? Naku po, iba na yung pangalan. Ay, ilan na nga po yung anak ninyo, Mang Robert? Naku po, iba-iba. Ano sa tingin mo yung may isip mo nun? Diba? Parang di naman sirtungan. Sino ba? Mukhang 10 interview na pinuntahan nito bago ako. Ano nung pangalan sinasabi? Diba? Alam nyo, tingnan nyo po, pag may kausap kayo na kahit sa text, kahit sa pag binabanggit yung pangalan nyo, parang masarap kausap, di ba?
sasabihin mo, oh, Sis Juby, good morning, kumusta ka na? Sige, Sis Juby, nga pala, ito pala na para, okay. O, kumusta ka ba, Sis Juby? Di ba pag binabanggit ka kasi sa pangalan mo, parang masarap yung, kumbaga parang nagkakaroon kayo ng connection sa isa't isa. Di po ba? So, ganon, approach nyo ng maayos. Tandaan nyo po yung pangalan. Isa lang po naman yan eh. Tandaan nyo po yung pangalan niya. Huwag po maraming pangalan yung babanggitin nyo. Every time na mag-uusap kayo, ulitin yung pangalan niya. Naku, salamat po, Mang Juan ha. Mang Juan, ito po ba, ganito po ba yan? Masarap kasi yung ganon eh. Binabanggit yung pangalan mo pag nag-uusap kayo. Take note nyo po yan ha. Huwag nyo po kalimutan ha. Pangalawa, maintain eye contact. Ito po, during interview na po ito. Kasi ang hirap naman nung in-interview. Ano po bang, nyo, Mang Juan? Nagkukwento siya sa'yo. Ikaw kung saan siya, nahiya po kasi ako magtingin kapag nag-i-interview eh. Hindi parang hindi ka nun sincere sa kausap mo. Di po ba? Hindi naman po yung all the time talagang nakagano ka, opo, Mang Juan, ano po ba yun? Hindi naman ganon. Yung, pag nagsasalita siya, sige, tumingin ka sa mata niya, okay, ganun po ba? Hindi naman mula ng nakatingin ka na sa mata niya. Iba naman po yun. Pero make sure, may eye contact kayo. Kasi nandun mo makikita yung sincerity nung, di ba po, may kaibigan ka. Ilang mo ba tol, ganito. Yung kausap mo may nagtitext. Sige. Sige. Parang wala naman tong pakialam, hindi naman ako nito kinakausap. Parang sino mo na magsalita. Pero pag may eye contact ka dun sa kausap mo, talaga po ba? Naku, salamat po sa Diyos, hindi po kayo na aksidente ng gusto, natumba lang yung bike nyo. Hindi ganon. Maintain po tayo ng eye contact. Make your subject feel he or she is important. Iparamdam nyo sa kanya na yung pagpunta nyo doon, hindi lang interview ang ang punta nyo. Kahit sa totoo, yun talaga. Pero, iparamdam nyo sa kanya na importante siya. Alam nyo po, kapag ganyan, lagi naman ang pinupuntahan natin yung mga may hirap eh. Alam nyo, kapag ang mahirap na kababayan natin, na iparamdam nyo sa kanya na importante siya, na mahalaga siya, mamahalin po kayo nun. Matatandaan kayo nun. Katulad natin, may hirap po tayo. Pero kapag may isang tao na parang nagpahalaga sa'yo, pinuntahan ka, kinumusta ka, di ba parang, yun eh, matatandaan at matatandaan mo yun. Parang may isip lang mo lang kung kwenta, mahirap nga lang ako. Buti, pinuntahan ako ng mga taga-UNTV. Di ba? Iparamdam nyo sa kanila na importante sila. Doon sa pagpunta nyo nung araw na yon para interviewin sila. Hindi po dapat yung kayo yung importante. Reporter ako, sabi ko po ako. Hindi po ganon. Dapat may kibagay din tayo sa kanila. Mahirap, umupo sa sahig. Hindi umupo tayo sa sahig. Halika po Mang Juan, dito po tayo. Wentuhan po tayo dito. Dito ka sa upuan. Hindi yung, saan may upuan dito? Ang init naman dito sa'yo. Hindi ganon. Umuwi ka na lang. Tawagan ko si Joshua. Yun. Parang pagdam nyo sa kanila na importante sila. Alam ko na intindihan nyo po yun eh, mga kakapatid tayo, diba? Naturo naman po yan. Next, yun pa rin. Balik po tayo, empathy pa rin. At genuine care. No. Ano ba yung genuine care? Yung totoong pagpapahalaga, hindi yung kaplastikan lang. Paano mo may paparamdam yung totoong pagpapahalaga, yung care? Sa pamamagitan ng empathy. Bakit? Kasi nilalagay mo yung sarili mo sa sarili nila. Bawa, ikaw, may tatay po ba dito? Kung halimbawa kayo yung nagbabike na aksidente, anong sa palagay mo yung mararamdaman mo? O kaya halimbawa, tatay ka, yung ini-interview mo tatay din, yung anak niya may sakit. Anong mararamdaman mo kung ikaw yung nasa kalagayan niya? In that way, pag nilalagay po natin yung sarili natin sa sarili or sa kalagayan ng ini-interview natin, mas maintindihan natin siya, lalo na tatay ka, tatay siya. Wala po po asawi. Binata, dalaga po ako. Ganun din. Halimbawa, dalaga ka, wala ka pang asawa, ini-interview mo dalaga din. O kaya ini-interview mo nanay. Isipin mo nanay mo yun. Alam mo, mahal na mahal ko talaga yung anak ko na yun eh, kasi ganyan. Isipin mo nanay mo yung ini-interview mo. Ganun po lagi.
ilagay natin yung sarili natin sa kanila para mas maintindihan natin sila. With that, tignan nyo po, subukan nyo. Hindi mo kailangan ng guide question, lalabas at lalabas sa'yo yung mga tanong na magagandang tanong na itatanong mo. Minsan kasi ganun po, di ba? Aminin po natin, kaya ayaw natin mag-interview. Bakit? Yun yung tatanong ko. Di ba? Sis Grace, please po, nandito na po ako sa pintuan ng bahay nung interview namin. Pahingi po ako ng guide question. Ito na po, kakatok na po ako. Ganoon, ako tatarantahin pa talaga. Guide question po, guide question. Bakit ako ang mag-guide question, di ba? Assignment mo na yan. Ikaw yung nandyan. Dapat ikaw ang makakaalam nun. Bakit tayo kinakabahan ng ganon? Kasi hindi tayo nag-prepare. At hindi natin inilalagay yung sarili natin dun sa tao. Di po ba? Subukan po ninyo mga kapatid. Gawin po ninyo ilang mga preparation kanina. Ilagay niyo yung sarili niyo dun sa tao. Tignan niyo. Kung hindi niyo kailangan ng guide question, lalabas at lalabas yung mga tanong na kailangan niyong maitanong. Okay po. Number 2. Listen carefully. Paano ba yung Ay, alam ko po yan, Sis Grace. May kinig ka lang naman dyan eh. And dami po nito. Tingnan mo na, 7 siya. Sige, pag-usapan po natin yan. Do not take notes. Ibig sabihin, kapag nag-i-interview po kayo, huwag po kayo mag-take notes. Ano pa paano yun, Sis Grace? Hindi ko na maalala yung mga sasabihin niya. Kailangan ko mag-take notes kasi magsusulat ako ng script, no? Kailangan yan take. Hindi po. Sorry. Hindi po kayo kailangan mag-take notes. Bakit? Kasi pagka nagpupuntuhan na kayo, nag-i-interview na kayo, panay kang sulat. Di ba naman to? Tanong ng tanong, di naman panay ang sulat, may exam ba to? Di ba? Sige, bawal interview kami ngayon ni Sis Juby. Sige, Sis Juby, ano? Okay po. Tapos ano po ba yung nyo? Tatanong ka na, sa dami sinusulat, di ka na nakakatingin sa kanya. Ano ang po-order nyo isang pansin? Di ba? Mahirap. Kaya dapat hindi kayo mag-take notes. Paano ko maalala yung mga sinabi niya? Mamaya, tuturo ko po sa inyo paano mo maaalala nang hindi ka nagsusulat. Po. Yan wala pong mag-interview ng may hawak na cellphone na papel Yung mga cameraman sabihin nyo, magdumog ako ng cellphone. Wala pong mag-take notes. Mag-focus po kayo dun sa ini-interview nyo. Makinig kayo sa sasabihin niya. Hindi yung pag may sinabi siya, sulat. Hindi. Makinig kayo. Focus, ayan. Focus kayo sa subject nyo. I-focus mo yung sarili nyo doon sa pinag-uusapan nyo. Bakit? Tignan mo, pag may kaibigan kayo, focus na focus kayo, tol. Naku, alam mo ba? Ganito. Ako, kanina, chat sa akin ganyan. Focus na focus ka no? Pag may chismisan, pag may marites Naku, alam mo ba? Naku, kinasal na nung maswede. Bakit sila nagtitake notes ka ba pag nagkukwentuhan kayo ng best friend mo, ng marites mo, nagtitake note po ba kayo? Di ba hindi? Pero, isang oras na kayo nagkukwentuhan ng barkada mo. Wala kang take note doon, pero pag uwi mo, yung isang oras ng pinag-usapan, alala mo lahat yun. Di ba ba? Totoo hindi. Bakit pag nag-i-interview, 5 minutes mo lang in-interview yung subject mo ano na ngayon? Ano nga yung susulat ko? Ano nga yung mga sinabi niya? Bakit? Kasi wala yung puso at isip mo dun sa pakikipag-usap mo sa interview mo. Diba? Naku, pag yung kaibigan mo, kahit 5 oras kayo, lahat ng punto na pinag-usapan mo, kaya niyang ikwento dun sa walang script, walang sulat-sulat. Kasi, nakafocus ka dun sa pakikipag-usap mo sa kaibigan mo. Dito, ganun din ang gagawin natin. Focus tayo sa subject natin. Focus tayo sa pinag-uusapan yun. Yung mga buwan na nagbabay. Okay po. Next. Visualize what your subject is saying. I-visualize mo kasi po nung gabi po na yun. Wala na talaga akong tulog sabi ni Mang Juan. Kasi po 24 hours na po talaga ako nagda-drive noon. Kaya parang naduduling-duling na po ako. Tapos may umano sa akin na malakas na ilaw ng jeep.
ano na po, basta na ano na po ako nun eh. Wala na pong lakas yung kamay ko, kaya napatumba na lang po ako bigla. Ilagay mo yung sarili mo, i-visualize mo yung nangyayari sa kanya. Ako, ganun po ba? Ang hirap po pala, no? Ang nangyayari sa inyo, mga Juan. Siguro kung ako po yun, baka ganun din po nangyari sa akin. Baka nga po nabangga pa ako ng truck. Di ba, makakapag-share ka pa sa kanya eh. Mas lalalim yung usapan niya, makakapag-share ka sa kanya. Ganun po ba? Naku, kawawa naman po. Isipin mo, naku, paano kaya kung tatay ko kaya yung, tatay ko kaya yung nagbabike na yun na, nahilo. Ano kayang kawawa naman yung tatay ko. So, mas maiintindihan mo yung nararamdaman niya. Kasi binivisualize mo at nilalagay mo yung sarili mo sa kanya. Nakapokus ka sa kanya. Nagkukwentuhan kayo. Yun, i-visualize niyo po lagi. Sinasabi niya na parang, nakita ko yung anak ko na nandun sa ospital, na tinuturukan ng karayong, umiiyak. So, sana ako na lang kasi hirap pag yung bata, sana ako na lang. So, naiintindihan niyo na mga magulang. Di po ba? With that, kung nandun kayo sa kalagayan niya, naiintindihan niyo siya. So, makakapagtanong ka, so, ano pong nangyari nung niyo yung bata? Ano pong ginawa ninyo? So, without you knowing, minsan po hindi nyo na mapapansin eh. Kapag ginagawa po ninyo yung steps, minsan hindi nyo na napapansin na yung mga tanong, nakakapagtanong kayo ng ng sarili nyong tanong, ng malalalim na tanong, magagandang tanong na galing mismo sa inyo. Kasi nakafocus kayo dun sa ini-interview ninyo. Do not interrupt. Bawa nagkukwento siya. Naku, yung nung pagising namin, naninilaw na po yung, namumutla na po yung anak ko, hindi ko na po malaman nangyari, kaya po nung umalis ako, ano nangyari? I-interrupt ka, tatanong nga eh. Tapos yung po sumakay po ko, tricycle. Diba? Nag-i-interrupt ka eh. Hayaan mo siyang magkwento, patapusin mo siya. Talaga, naku, nangyari din sa akin yan, ganito, ganyan. Huwag ka mag-interrupt. Pag nagkukwento siya, hayaan mo siyang magsalita. Pag tapos na siya, saka ka magsalita. Do not interrupt. Kasi mamaya naiiyak na siya eh. Naku, kaya po dumating po kami dun sa ospital, nakakita po ako ng doktor, so huminto siya. Kasi diba ganun po yung mga umiiyak? Lalo na yung ayaw nila ipakita kung umiiyak sila. Huminto yun eh. Huminto yun kasi pinipigilan nila yung hayaan nyo sila. Huwag kayo mag-interrupt. Hayaan nyo sila. Bigyan nyo sila ng time para makapagsalita. Next po natin, yun na. Maintain eye contact. Sabi ko na po yan kanina. Tignan nyo sila sa mata para makita nila yung sincerity mula sa atin. Respond using gestures. Ano po ba yun? Simpleng gestures. Nagkukwento siya. Tumango-tango ka nga ng ganun. Ganun lang. Tignan nyo, simple lang po yun, pero mabigat yung dating nun dun sa tao. Na alam niya, tignan mo pag nagkukwento ka, talaga, okay. Di ba may tumatango lang sa'yo, parang na sa loob mo pinapakinggan na, So, simpleng gesture lang, makakatulong po yun. At, babalik po tayo ulit, show genuine care and empathy. Balik po tayo, lagi tayong babalik doon. Magpakita tayo ng pag-care natin dun sa tao. Pakita natin kung ano yung aral na tinuro sa atin, kung paano mahalin yung kapwa natin, pahalagahan yung kapwa natin. Babalik at babalik po tayo lagi doon. So, tapos na po tayo sa listen carefully. Ano nga po yung una natin ay establish ka ng trust. So, may trust na kayo, nakakapagkwentuhan na kayo, nakakapagkwento-kwento na siya. Ngayon, during kwentuhan nyo, interview nyo, makikinig ka kung ano sinasabi ng interview. At yung last po, balik na naman po tayo sa empathy. Respond with empathy. Paano? Yun. Put yourself in other person's shoes. Lalagay mo yung sarili mo sa kalagayan niya. Pangalawa, acknowledge their pain. Sasaktan siya, nagdulungkot siya. Hindi yung lungkot na siya, ikaw parang, iyak na siya. Okay, sige po.
ayoko kasi na madrama, kaya ka naman. Hindi ganon. I-acknowledge mo yung nararamdaman niya. Bawa, nanay, na yung anak nasa ICU. Acknowledge mo, nanay yun eh. Hindi ka man nanay, hindi mo naiintindihan yun. Isipin mo yung nanay mo. Kung may sakit kayo, paano siya nag-aalala para sa inyo? Kung hindi man sarili mo, yung pinakamalapit sa inyo, dun mo tingnan. I-acknowledge mo yung pain nila. Diba sabi nga ni Brad Eli, sabi ni Kuya, salamat ka, hindi ikaw yung nandun. Diba? So, acknowledge mo sila. With that, alam niyo po, dyan sa word na acknowledge their pain, dyan tayo papakita sa kanila ng aral natin. Paano? Hindi ko na po alam, sabi ni interview. Hindi ko na nga po alam kung anong gagawin ko talaga eh. Kasi wala na po ganyan. Buti na nga lang po, may dumating kayo eh. Dumating po kayo, ayun, may pagkain na po kami. Paano ka ngayon magre-respond doon? Sabi mo, oo nga po eh. Salamat po sa Diyos. Dumating, itinuro niya po kami sa inyo. Ang bait po ng Diyos, no? Alam mo, simpleng ganun lang, marinig ng tao, marirealize niya na, oo nga pala, Diyos pala yung tumulong sa akin. Hindi nga pala kung sino lang. May mga ganyan po tayong interview na nangyayari before eh. Ano siya, parang lahat na ng sakit na naramdaman niya kasi po, pag-ising ko nga po sa umaga, hindi ko na alam ang gagawin ko. Buti na lang po, nandyan po yung serbisyong bayanihan. Isang chat ko lang po, nag-reply po kayo. Tapos, ngayon na pinadala nyo na po dito. Alam mo, sagot po nung kasama, ang bait po ng Diyos, no? After niyang sabihin yon, natahimik. Kasi siguro nag-recall sa kanya, dun sa tao na lahat ng mga nangyayari sa kanya, nakaraos sila, Diyos pala yung gumawa. Alam mo na sinabi niya? Oo, may Diyos po talaga. Salamat po sa Diyos. Hindi natin sila tinuruan magsabi ng salamat sa Diyos. Pero natutunan nila, na-realize nila. Yun po rin yung isang magandang matandaan natin. Turuan po natin yung mga ini-interview natin na maiparealize sa kanila na ang tumulong sa kanila Diyos. Hindi tayo, hindi News and Rescue, hindi UNCB, hindi ikaw, hindi kung sino man. Diyos po. With that, pag umalis ka, after ng interview mo, umalis ka na, anong matatandaan mo? Papasalamat sa Diyos yun. Parang iisipin nun, parang ang gaan kausap ng tao na yun. Ano kayang hindi mo malayan? Ano po bang religion nyo na MCGI? Hindi mo mamalayan? Dahil nakita niya sa'yo kung paano ka makipag-usap, pinakilala mo sa kanya yung Diyos. Wala ka mang ibang sinasabing doktrina. Doktrina 1 po namin, panalangin, doktrina 2, wala. Ano lang sinabi mo, ang bait po ng Diyos sa atin, no? Alam nyo, naniniwala po ako na dinala po kami ng Diyos sa inyo. Kasi nakita ng Diyos na kailangan po ninyo na. Kanino sila magpapasalamat sa atin? Hindi, sa Diyos. Yun lang sinabi mo, pero mali mo, maanib yun. Wala kang ibang sinabi, yun lang. Pero naanib siya. Diba? Na-acknowledge niya yung buti ng Diyos sa buhay niya. Yun po. At last, balik na naman po tayo sa genuine care. Ganun ba rin? Pakita natin. Dun sa genuine care, dyan po kasi natin may papakita yung mga tinuturo sa atin. Paano tayo makikipag-usap sa kanila, paano natin ipapakilala yung Diyos sa kanila, ipakita natin ang gumawa ng Diyos, hindi po tayo. Ay, interview lang po yung ginawa ko. Interview lang yung ginawa mo. Sinunod mo lang yung duty sa'yo ni Brad Joshua na pumunta dun sa natulungan na natin. Check lang natin. Eh. Pero, not knowing na pumunta tayo dun. Pero naipakilala natin sa kanila yung aral natin. Napakilala natin sa kanila yung Diyos. So, bumalik tayo sa objective natin. Ano yung objective natin kanina? Bakit tayo Bakit tayo nandyan? Kasi gusto natin ipakilala sa lahat ng mga tao, ng kabutihan ng Diyos. Yan. Yun po. So, may kasundado. Tapos na ata. Ayan. So, yun po mga kapatid. Bigay lang po ko sa inyo ng ilang mga tips siguro during pag nag-i-interview. Kasi si Grace, yung ini-interview ko, mukhang mukhang tikas ng puso. Hindi ko talaga, hindi ko
mapalabas yung gusto niya, gusto kong sabihin. Nilagay ko na po yung sarili ko sa sapatos